What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Koro nga pala. So welcome back dito sa ating channel. And for today, ang video natin is all about MetaMask airdrop guide. So si MetaMask is, makikita nyo na dito sa Binance mismo na website, is parang nandito na yung mask token nila. So hindi pa siya completely listed, pero parang nagbabadya na ililist siya dito sa Binance, no? And as you can see, meron yung mga sinasabi yung mga tao dito na magkakaroon siya ng airdrop. So hindi to 100% sure and pure speculations lang naman kasi hindi naman nag-a-announce mismo si MetaMask na magkakaroon siya ng airdrop. So dahil naghahat nga tayo ng mga airdrop or possible airdrops, so tatry natin ma-qualify dito kay MetaMask. So paano nga ba tayo magiging qualified kung magkakaroon ng airdrop si MetaMask? So let's begin. So una sa ating step is yung preparation, no? So kailangan natin ng gas fee sa OP. Kailangan natin ng ETH, no, sa Optimism, kailangan natin ng BNB sa Binance Smart Chain, kailangan natin ng Matic sa Polygon Network, kailangan natin ng ETH sa Arbitrum Network, and lastly, kailangan natin ng AVAX sa Avalanche Network. And then guys, ito yung portfolio ko. As you can see, ang gamit kong pang track is yung debunk.com. Tapos pag nakita nyo dito, meron na akong pang gas fee. Siyempre, meron ako sa Ethereum. Nandyan yung aking balance. Meron ako sa Optimism, meron ako sa BNB Chain, meron ako sa Avalanche, and meron ako sa Polygon. So pwede nating i-tick to as preparation kasi meron na tayo niyan. So una sa mga feature na gagamitin natin ni MetaMask is yung swap nila, no? Mag-swap lang tayo ng ETH papuntang USDC. So guys, as you can see, ito yung swap feature ni MetaMask. And pag magbe-bridge nga pala tayo mamaya, ang minimum na pwedeng i-bridge is value ng $10 US. So pag mag-swap kayo ng USDC, make sure nyo na above siya ng $10 US. So ako, medyo malaki yung i-swap ko kasi gusto ko medyo mataas yung volume. So try nating swap yung ETH natin na 0.07 papuntang USDC. So as you can see guys, nag-confirm yung transaction natin and nabawasan ng ETH natin. So naging USDC na siya. And then going back dito sa ating step. So tapos na tayo sa step 1 na preparation and then itong step na swap. So next natin is yung bridge na natin, no? So ito yung interface ng bridge na feature ni MetaMask, and from this, no, pwede kang mag-swap or mag-bridge ng mga assets mo papunta sa ibang network. So ang gagawin natin is from Ethereum, mag-swap tayo ng USDC papuntang Optimism. So dito sa kaliwa Ethereum, sa kanan Optimism, dito naman USDC. So hindi pa nagsisync yung natin, no, yung mismong USDC natin. So guys, as you can see, ito naging na siya, no, 122 kasi meron akong 8 USDC dyan na nakalagay kanina. So medyo matagal siya mag-sync. So hintayin nyo lang. And then itry nating max, no? Tapos hintayin natin dito mag-calculate kung ilan yung magiging parang estimated gas fee niya. So approve token mo lang. Guys, as you can see, meron siya dito, no, estimated na matatanggap nating USDC from Ethereum papuntang Optimism. So nakalagay dito is parang may bawas siya na parang $2 US. So mag-ready na lang kayo. So hindi pala dapat saktong 10 USDC yung i-swap nyo kasi pag nag-bridge kayo may bawas siya. So guys, tapos na yung bridging natin from Ethereum papuntang Optimism. So medyo matagal siya, no? So hintayin nyo lang siya. And then, so sa bridging, tapos na tayo dito sa from Ethereum papuntang Optimism. So next natin is Optimism, papunta naman siyang Binance Smart Chain. So you can see guys, no, meron ditong estimated ulit na matatanggap nating USDC papuntang BNB Chain. And parang katulad kanina, meron din siyang bawas na parang mga $2 or less than $2, parang 1.5, no. So switch lang tayo sa Optimism para mag-proceed yung transaction natin. Tapos pabilisin natin to kasi ang gagawin lang naman natin dito, as you can see dito sa steps, from Optimism papuntang BNB, then BNB papuntang Polygon, Polygon to Arbitrum, Arbitrum to Avalanche, and then lastly, from Avalanche, babalik na tayo sa Ethereum mainnet. So skip na natin to or papabilisin na lang natin yung steps and babalikan ko kayo. As you can see guys, tapos na yung bridging natin. No? Ito yung last step natin, which is babalik na tayo sa Ethereum.
So nakabalik na tayo sa Ethereum, and then sa step natin, so puntahan natin to, tapos na tayo mag-bridge dito sa mga to. And then sa step natin na next is mag-i-swap ulit tayo, no? Yung USDC natin, gagawin ulit natin siyang ETH. As you can see guys, yung USDC ko kanina nung bago ako mag-start ng bridging is from 122 US dollars. Tapos naging 107 na lang siya. So nabawasan siya, no? Aside from the gas fees na ginamit natin, yung mismong USDC natin is nabawasan. So maghanda kayo ng medyo budget dito, no? Kasi hindi siya basta-basta. And then nga, swap na natin to, approve natin to para maging ETH na rin yung USDC natin. So ibabalik natin siya. And then guys, yan, tapos na tayo mag-swap. Balik tayo sa ating step. So nakapag-swap na tayo, no? Yung USDC natin, na-bridge na natin siya, tapos naging ETH na siya ulit. So ang next step natin is yung staking nila. So guys, ito yung staking feature ni MetaMask, no? So ito yung interface niya, and as you can see, maliit lang yung stake ko, around 11 US dollars lang. So kayo nang bahala. I think pwede naman dito mababa lang. So para lang siguro ma-explore natin yung mismong staking feature ni MetaMask. So guys, yun, transaction complete. Nakapag-stake na tayo. So try natin tong view holdings. So as you can see guys, nandito na sa holdings natin yung in-stake natin na ETH. So, tapos na natin tong stake nila. And what's next na ba na gagawin natin? So right now, wala pa tayong masyado ulit gagawin, and ang gagawin lang natin is weekly, tatry natin gamitin yung swap feature nila. So magkakaroon tayo ng volume, and yung mismong wallet natin or yung transaction natin is hindi mamamatay. So next naman is yung buy feature nila. So buy to, no? Palitan natin yan. So kapag nagpunta kasi dito sa mismong website nila, meron ditong buy feature. So pwede kang gumamit dito, nakalagay dito, pwede kang gumamit ng GCash. So pwede kang gumamit ng debit or credit, Maya, GrabPay, ShopeePay, BPI, Union Bank, so RCBC, so maraming options. So siguro tatry ko yan sa susunod, pero as much as possible, ang gagamitin ko lang is yung nandito sa loob ng crypto. So ilalabas ko siya, then ipapasok ko ulit siya. So ang mangyayari, parang babalik lang din dito siya sa loob para lang magamit ko or matry ko yung buy feature nila. So kasi right now, hindi natin alam kung paano yung mismong criteria ni MetaMask, kung sakali magkakaroon siya ng airdrop, kung paano yung magiging criteria nila. And as much as possible, lahat ng features nila ay in-explore natin and ginagamit natin. Yun lang guys for today's video, and sana nakatulong to sa inyo, and kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa ating comment section. If gusto niyo naman, pwede kayo mag-message sa TikTok or sa Facebook ko.